morning guys. Good morning mga ka-boundary. Pasok pa naman tayo. May ginagawa akong Isuzu. At meron tayong ginagawang Isuzu palit alternator. At samahan niyo ako guys. Paano yung diskarte kung paano magpalit ng alternator. Start muna natin guys. Pakita ko na yung ilaw ng alternator niya. Yung battery sign. Pag umilaw kasi yan sira talaga. Kita naman. Kung sira talaga yung alternator niya. Ito na naman tayo. May tanggap tayo ngayon Isuzu 4JH1. Kanyang engine. Model niya 2018. Medyo modelo to. Magpapalit tayo ngayon ng alternator. Ito. Yung bago. May kanyang part number, model D-Max 4JA1H1. May pagkakaiba siya ng konti, pero konti lang naman. Sa kanyang socket, nandito sa luma natin, nandito sa taas. Medyo andito pati yung kanyang positive. Ito, nandito naman yung kanya, nasa itaas din. Medyo may pagkakaiba ng konti, pero titignan natin kung pwede. Kung pwede naman at pasok, hindi salpak na natin to. Disconnect ulit natin yung kanyang negative. Ayan. Tinanggal ko siya. Tinanggal ko rin to yung sa compressor nya. Medyo hindi kasi tatabi-tabi natin itong kanya compressor para mas maluwag yung paggawa natin dito. Kakabit natin ang alternator, kailangan natin tanggalin yung compressor. Set aside lang natin. Five minutes later. Two hours later. Six and a half hours later.
ito, kakabit ko na naman yung alternator natin. At nagtabas ako dito. Yan. Tinabasan ko ito, may kunti kasi ito dito. Nakatama yung bracket niya. Yun. Meron din naman siyang kunti pero nandun sa dulo. Ito. Yan, hindi natama ito. Ito yung dati niya. Stuck. Yan, papalitan natin. Hindi na nagkakarga. Tinignan na rin ng gagawa ng alternator at hindi naman ubra. Salpak na natin ito. 2,000 years later. So, nakakabit ko yung alternator. Yung mga wire, kabit ko na din. Tsaka mga vacuum para sa preno. Ay, kabit na. Ito naman ang kakabit na natin. Yo. Yung compressor. Nakakabit ko na rin para mapa-start na. Bali pag magtatanggal ka nito, tanggal compressor ka. At yun, higpitan ko na lang yung mga yung positive niya, higpitan, tsaka yung mga clamp kakabit, tsaka yung mga fittings, double check. Tapos adjust ng belt. So, sige. Kabit ko muna to. Okay mga loads, ito, nabit ko na yung kanyang compressor. Ito, in-adjust ko na rin yung kanyang belt. Higpitan ko na, double check lahat ng tornilyo. So, testing na natin, kabit na natin itong kanyang negative. Let's check it out. I-start natin kung may tubig. Okay, kulay green, kulant, purong kulant, malangis. Okay, bagong change oil din. I-start na natin. Bakit? Naman na. Baba na natin siya. Yung baba niya. Babala. Isi. Ito natin. Battery niya, yun o. Uy! Ang maganda, nawala yung battery niya. Boundary! Tingnan natin paano matanggal. Ito yung handbrake niya. Oy! Okay. Handbrake. Neutral. Take it again. Start. Oy! Tapos na tayo sa unit. Balik na tayo doon sa loob. Balik natin yung bulbar. Yun, ganun kabilis. Checkin natin ulit bago tayo. Yun yung battery sign. Check natin yung preno kung malambot. Okay naman. Tapos na naman ang isang araw. Okay guys. Okay guys. Habang pauwi kami, biglang bumuhos yung ulan eh. Buti bukas yung bus. Okay guys, silong-silong muna. Silong muna tayo. Nakalimutan daw siyang tinilas. Balik ka dun. Dun sa malayo. Dun.
si Peter, nakalimutan niya doon yung tsinelas niya. Kaya, babalikin niya doon. Doon, sa kaloob-looban pa. Mahaba kasi dito yung parkingan namin ng motor. So, mahaba pa yung lakaran. Pa sa malayo. Doon pa kami nagpa-parking. Pabalik tayo dun sa Isuzu, guys. Okay naman yung charging ng Isuzu. Nagka-14 kahit okay naman. Buksan mo aircon, signal light, headlight, high beam, spark light. So okay naman siya. Pinakasagad niya 12.8 yung sagad niya. So, okay naman yung charging ng ating alternator na bago. Yun guys, salamat at umabot kayo dito. Ayan si Peter, dala-dala niya na yung, nakachinelas na pala siya. Pinalastik niya na yung kanyang sapatos para hindi mabasa. Mga ibang tropa, ibang mga trabaho natin.